Bakit marami ang gustong maging permanent resident sa Canada? Anong meron? Pinaghihirapan, pinagkakagastusan para ma-PR. Pag-uusapan natin ngayon guys, bakit? Paano? Magkano? Ano mga benefits nito sa inyo? At pwede ba itong mawala? Stay tuned, don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back. Si Ate Menche po uli ito. Today, another topic about Canada. Kung interesado kayo sa gantong paksa, please subscribe to my channel. At salamat po sa ating mga dati ng subscriber. And pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. O di kaya naman mag-join and be a member of this channel. Gusto ko nang pasalamatan ng ating mga current na channel members. Hello and thank you kay Ritzel Dumalag, Crystal Snow, kay Jen C, Neri Castro, Miss M, Celinia Daisy Caber, kay Madam Pasya, Micaela Nerva TV2, Lauralyn Malabanan, Marjorie Ramos, Emil Dalial, Nani Emmy Vlog, Marciano, and Nympha. Salamat sa inyong support sa ating channel. And now, let's go to our topic. Ano ba ang permanent residency sa Canada o yung PR? Yan po ay isang karapatan na ikaw ay permanente nang tumira kahit ikay isang foreign national. Permanently, makakatira ka na sa Canada dahil meron ka ng PR status na halos para ka na ring Canadian citizen. Although, hindi pa lahat-lahat. Kung PR ka, pwede kang lumabas at pumasok sa Canada without any visa. Ang visa mo na ay ang iyong pagiging PR at dapat dala mo palagi ang iyong PR card. Kung sakaling wala sa iyo ang iyong PR card, kailangan mo ng PRTD, Permanent Resident Travel Document, para makapasok ka sa Canada by plane, by land, by sea, o sa anumang port of entry. Suma total, pag PR ka, in and out sa Canada, po pwede. Okay? At yan ang sinasadya ng marami sa Canada. Dahil may mga immigration programs po ang Canada that will lead you to permanent residency. Yun eh. Kaya nga napakarami po ang nagpupunta sa Canada. Nagsisimula as worker, nagsisimula as tourist, nagsisimula as student. Ayun. Okay, so papaano nga ba magiging PR sa Canada? Okay, ito po ay yung patungkol sa mga pag-a-apply. Okay? First, pwede kang maging permanent resident sa Canada direkta from where you are. Halimbawa, nasa Pilipinas ka or isang Pilipino na nasa abroad o kahit na ibang nationality na nasa abroad. Mag-a-apply ka direkta PR application. And now, ngayon po yan ay isang malaking programa na tinatawag po na Express Entry. Yan. Ang Express Entry ay isang computer management system na doon ay sama-sama na yung Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades, Canadian Experience Class, pati na yung mga Provincial Nominee Program na ando na sa Express Entry. Ayun. Pagpasok mo rito sa border, pagpasok mo sa Port of Entry, ay i-issuehan ka na ng officer ng permanent residency. Ayun, okay? Yan ay mas maganda, di ba? PR agad pag land mo. And you have almost all the rights ng isang para ka ng citizen. Okay? Ano pang mga paraan para maging PR sa Canada? Isang mas popular na paraan ngayon ng pagpunta sa Canada is through application muna ng work permit or study permit. Pag nasatisfy mo na yung haba ng pagtatrabaho, mag-a-apply ka na sa alinmang programa ng permanent residency na babagay sa iyo at kung saan qualified ka. Maraming mga programa for PR sa iba't ibang probinsya and territories na pwede mong applyan. At kahit nasa loob ka na ng Canada, pwede ka pa rin mag-apply sa Express Entry. Ay, yung mga visitor, pwede bang maging PR? Yes, pwede. Pwede kang maging diretsong visitor to PR kung narito ka at nag-apply ka ng Express Entry. Pero kung gusto mo yung mag-work muna, visitor to work to PR. Ayun, may 3 stages kang dadaanan. Ayan po, no? O di kaya ay visitor, student to PR. Ayan. Magkano ang gastos para maging permanent resident? Sa Express Entry, guys, kung mag-a-apply kayo, ang fee ay $950. Tapos meron pang Right of Permanent Residency Fee or RPRF. Pwede rin tawagin na Right of Landing Fee. Yan. Ang Right of Landing Fee ngayon po ay $575 Canadian.
So, ang total nyo magagastos guys ay $1,525 per person. So, kung nag-apply ang buong pamilya, then bawat isa ay meron pong fee. Okay? Kung magsisimula naman kayo as worker in Canada para maging PR, magbabayad syempre kayo ng mga fees ninyo para sa inyong work permit, and then magtatrabaho muna kayo sa Canada bago kayo magbabayad pa ng fee dun sa programang inyong ina-applyan. At syempre kasama sa babayaran nyo ay ang right of landing fee na $575. As a permanent resident in Canada, you will have the social benefits like magkakaroon ka po ng SIN, Social Insurance Number. Ang numero niyang Social Insurance Number mo ay alam nila kaagad na ikaw ay permanent resident. Health coverage, yun ang sinasabi nilang free healthcare. Ang sabi ng iba ay hindi free kasi nagbayad ka ng tax. Ayun. So, however you describe that, naroon po ang health coverage mula sa inyong probinsya kung saan kayo pupunta at kung saan kayo titira. So, dito sa Ontario, kung saan ako nakatira, meron po kaming OHIP, Ontario Health Insurance Program. Ayan. Meron kang card, parang ID card. You can live, work, and study anywhere in Canada kapag ikaw ay isang PR. Kapag nag-aral po dito ang PR, ay napakalaki ng diskwento sa tuition fee. Yung binabayaran, I remember, ang anak ko nung siya ay nag-aaral sa kolehiyo, ang binabayaran niya in 1 year ay 7,000 Canadian dollars lang. Kung isang international student sa isang taon ay triple niyan, guys, ang binabayaran. So, as PR, mag-aaral kayo at ang mga anak ninyo, kahit kayo mismo, ng mas maliit ang tuition fee. At meron pa sa mga probinsya na mga study now, pay later, yung loan mula sa government, na depende na rin kung kayo ay interesado doon dahil yun ay pautang din po yun na binabayaran the moment na sila ay graduate na. Meron din po mga grant. Kasi naalala ko, ang anak ko, meron din siyang tinatanggap na grant. Kada mag-enroll siya, ay meron siyang tinatanggap na grant. Hindi ko na gaanong maalala, something like 1,000 Canadian dollars per year, something like that. Kapag PR ka na, hindi mo na kailangan ng work permit. Kahit na anong trabaho pwede mong gawin, basta lang ikaw ay qualified at matanggap ka ng employer. Another benefit po ng isang PR ay pwede kang mag-apply ng Canadian citizenship kung gusto mo. Ayan. Ang mga Pilipino po, kung magiging Canadian citizen kayo, ay may option pa rin kayo na ma-maintain ang pagiging Filipino citizen, yung dual citizenship. At kung isang PR ka, ay protected ka under the law. At yung pong tinatawag na Canadian Charter of Rights and Freedom ay pumoprotekta sa iyo. So maraming rights and privileges ang pagiging isang permanent resident sa Canada. Para ka na ring citizen, pero meron ka pang hindi po pwedeng gawin. Okay? Number 1, hindi ka pa pwedeng bumoto. Okay lang. Later na lang boboto, okay? Pag citizen na. Ano pa ang hindi pwedeng gawin? Hindi ka pa pwedeng kumandidato sa anumang political position in Canada. One day nga pala, ibablog ko sa inyo. Marami pong mga Pilipino dito ay opisyal ng iba't ibang probinsya at ng federal government ng Canada. One day, pag meron tayong time, gagawin ko yan. Another na hindi po pwedeng gawin ng isang PR pa lang, ay hindi ka pa pwedeng magtrabaho sa ilang mga sensitibong posisyon na kinakailangan po ng mahigpit na security clearance. Yan. Noon, sa military, hindi po pwede ang hindi citizen, no? But now, I heard na meron na rin ilang sangay ng Canadian military na tumatanggap na rin ng PR. Ayun. If you want to research on that, you can just look it up at Google. Tungkulin mo naman bilang isang PR sa Canada ay magbayad ng tax, sumunod sa mga batas ng Canada, mamuhay ng maayos at tahimik sa komunidad kung saan naroon ka. Paano mo ma-maintain ang pagiging PR mo sa Canada? Kailangan tumira ka sa Canada ng 730 days in 5 years. Ibig sabihin, pwede ka rin namang lumabas dun sa loob ng 5 years. However, may ilang mga sitwasyon na pwedeng exempted ka doon. Yan ay kung ikay nagtatrabaho outside Canada sa isang Canadian company. Kung ikaw ay nagtatravel kasama ng isang Canadian citizen. At kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang office ng Canadian government outside Canada. Can you lose your PR status? Pwede.
Pero alam ba ninyo na hindi mawawala ang inyong PR status kahit mag-expire ang PR card ninyo? Usually po, ang PR card ay 5 years ang visa. Somehow, meron daw ilang mga sitwasyon na 1 year lang ang visa ng PR. Kaya babasahin ninyo yung inyong card kung anong expiration. Okay? And then, kahit nag-expire yan, na late ka sa pagre-renew, PR ka pa rin. Huwag mag-panic. No? Pero ang tama po, 6 months pa lang bago mag-expire yung PR, ay i-renew muna. Yan ay kung hindi ka pa nag-a-apply for Canadian citizenship, you're still using your PR card. So, kailan pwedeng mawala ang status mo bilang isang PR sa Canada? Number 1, pag dineklara ng Canada na ikaw ay wala ng pagka-PR sa mga dahilan na nangyari sa'yo. Ikalawa, kapag in-renounce mo ang iyong PR status o umayaw ka na. Ikatlo, if you're officially removed from Canada o pinadeport ka for some reasons. At ikaapat ay Canadian citizen ka na. Gugupitin mo ang iyong PR card para hindi na magamit ni numan. Validity po ng PR card is 5 years normally, pero sabi ko nga, merong sitwasyon na baka binigyan kayo ng 1 year lang, dapat ay marirenew po ang inyong PR card 6 months before the expiry. Kung magta-travel, importanteng dala nyo ang inyong PR card. Kaya yung iba sabi nila, wala pa yung aking PR card, ako ay PR na. Hindi pa dumadating ang aking PR card, pwede ba akong lumabas ng Pilipinas? Well, hintayin nyo na ang inyong PR card to be sure, no? Kung kinakailangan na talagang nagmamadali kayong lumabas, you need a permanent resident travel document that you can search online kung paano kayo kukuha. Kailan naman pwede mag-apply ang isang PR para maging Canadian citizen? Kailangan po ninyo ng 1,095 days of residing in Canada. Yun po ay sa loob ng 5 taon din. Ang 1,095 days, guys, in total ay 3 years of residence in Canada. At habang naka-apply ang inyong Canadian citizenship, you will remain PR. In summary, guys, yan ang dinadayo ng marami dito sa Canada. May mga programa po ang Immigration Canada para kayo ay mag-permanently reside na dito sa Canada as permanent resident. Kung interesado kayo dyan, pwede rin namang yung mag-work ka lamang tapos uuwi ka na. Yung temporary foreign worker ka lamang, po pwede yun, no? But if you're interested in becoming a PR, yun po yung mga detalyes na ibinigay ko po sa inyo, ang mga importante na dapat nyong malaman. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, guys, please subscribe to my channel and thank you sa ating mga dati ng subscribers. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can join and be a member of this channel. Thank you sa ating mga channel members. Hello and thank you kay Ritzel Dumalag, Crystal Snow, kay Jen C, Neri Castro, Miss M, Celinia Daisy Caber, kay Madam Pasya, Micaela Nerva TV2, Lauralyn Malabanan, Marjorie Ramos, Imelda Leal, Nani Emmy Vlog, Marciano, and Nympha. Salamat sa inyong support sa ating channel. Hanggang sa susunod po sa ating Menchie ito, maraming salamat. God bless everyone.